Sa balitang sa labas ng bansa, transcript ng mga tawag ng suspect sa Orlando mass shooting sa 9/11 ay inilabas ng mga otoridad. At pakikitungo naman ng lipunan sa mga kababaihan sa Saudi Arabia, unti-unti nang nagbabago. Ang lahat ng yan sa Globalita ni Jeng Margarejo. Hindi lamang sa Pilipinas ipatutupad ang change is coming, pati na rin sa bansang Saudi Arabia, ngunit ito'y nasa proseso pa lamang. Ayon kay Alan K. Switzer, isang scholar sa Washington Middle East Institute, panahon na upang makibahagi ang kababaihan sa publiko at hindi na dapat nililimitahan ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Kagaya na lamang ng pagmamaneho ng mag-isa at paglabas ng bahay ng walang kasamang lalaking miyembro ng pamilya. Ayon naman kay Soraya Alaryed, miyembro ng parlamento, sa ngayon ay may boses na ang kababaihan pagdating sa pagpapayo sa batas at ang desisyon ng hari ay base sa kanilang isinuminting payo. Sinabi pa ng ibang eksperto na ang debate sa Saudi Arabia ay masyado lamang nakatutok sa mga isyu ng kababaihan at dapat ay tumutok na rin sa isyong panlipunan kasama ang mga miyembro ng kalalakihan. Inilabas ng FBI ang transcript ng tawag ni Omar Martin, ang gunman sa Orlando mass shooting sa 9/11 noong Hunyo 12. Dito ay umamin si Martin na siya ang pumatay bilang pangako ng katapatan sa kanilang leader na si Abu Bakr al-Baghdadi ng Islamic State. Ngunit wala pang matibay na ebidensya ang FBI na miyembro nga ito ng nasabing grupo. Nagbanta pa ito sa kanyang tawag na mas marami pang gantong uri ng karahasan ang mangyayari at may hawak pa siyang mga bomba ngunit wala namang nakuha mula sa kanya. Ayon sa otoridad, sinadya ng suspect na tumawag sa 911 at gumamit ng kalmadong boses habang sinasabi nito ang mga nakakalabot nitong mga pahayag bago siya napatay ng mga pulis. Sa kabila ng paglabas ng transcript, hindi na inilabas ng mga otoridad ang kopya ng mismong tawag. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin malinaw ang motibo ng pagpatay ng suspect sa mga biktima. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jeng Margarejo.